Okay, Reticent, Sagada Tour, Day 1, Part 1, arat na! Welcome to Banawe! Reticents, first stop nyo sa biyahe ay ang Banawe Arc. Yan agad ang makikita nyo, and it takes 7.5 hours from Manila ang biyahe nyo going to Banawe. It's a dream come true for me today dahil isa sa postcard wishlist ko ay nasa likuran ko ngayon, ang Banawe Rice Terraces. So, one more postcard list na lang ang Bohol. Makakompleto ko na sila. Sila yung mga nakikita ko sa postcard nung elementary pa ako. So, Artisans, I'm so happy. Nakita ko na finally ang Banawe Rice Terraces. Hi, Banawe Rice Terraces. Sobrang mong ganda. So, next is nag-breakfast kami sa Banawe Hotel at ang overlooking view niya ay ang Banawe Rice Terraces. Sobrang ganda at so nature at kahanga-hanga ang ginawa na ito ng mga taga-Banawe. Next stop is Sagada Weaving. Dito naman sa Sagada Weaving, Artisans, makikita nyo ang iba't ibang klase ng souvenirs na gusto nyong bilhin. Nagtitinda sila dito ng mga accessories from Sagada, ng mga clothes na sila mismo ang tumatahi, ng mga mags na may nakalagay ng Sagada and stickers, and especially the cookies and the coffee. Meron silang rice coffee and other types ng kape. Meron din sila mga honeys, meron sila mga chips na mga lahat ay masustansya, and meron din silang mga postcard na makikita nyo dito na iba't ibang lugar sa Pilipinas, especially dito here in Banawe and Sagada. So kung gusto nyo mamili ng mga souvenirs agad, meron sila dito sa store sa lugar ng Sagada Weaving. Okay, next is a bit trekking tayo dito, Artisans, dahil ang lugar na ito, ang pupuntahan natin ay ang cemetery ng mga taga-Sagada, especially the famous hanging coffins nila. So, syempre, kapag sinabing Sagada, alam nyo na ang kanilang lugar ay sagana sa magagandang bundok. Kaya, mostly, ang mga magagandang lugar nila dito ay may trekking and hiking and adventure. So, dapat pag pupunta kayo dito ay ready lagi ang inyong kondisyon kayo, ang inyong body sa gagawin yung adventure dito sa Sagada. At mapapansin nyo rin dito, Artisans, na yung mga libingan ay may katabi sila na naka-open na dahil paniniwala nila na ito ay para sa mag-asawa na hanggang libingan dapat magkasama pa rin sila. So automatic yun na kapag may namatay na partner mo o isa sa inyo ng partner mo ay yung katabi niya ay nakaabang na libingan na someday kung ikaw ay mawawala na rin, doon ka din ilalagay para hanggang kamatayan at libingan ay magkatabi at magkasama pa rin kayo. So, while trekking, mapapansin nyo ang magagandang view ng mountains, na rocks, and trees dito sa Sagada habang papunta kayo sa hanging coffins. So, mag-trekking muna. And I think it's from here 30 minutes, 20 minutes, mapupuntahan nyo na yung hanging coffins. So, trekking muna tayo, Reticents. Enjoy!
Alright, finally, after minutes or 30 minutes of trekking, nakapunta na at nakarating na rin tayo dito sa Hanging Coffins. So, finally, nakita na rin kita. Dati napanood lang kita kay Miss Jessica Soho. So, Hanging Coffins, Artisans. And masasabi ko lang na papunta dito ay kailangan matyaga kayo dahil nga sa trekking na gagawin nyo. So, be prepared kapag nagpunta kayo dito sa Sagada na more adventure, more trekking, and more hikings to see their beautiful tourist spots here in Sagada. Alright, next is Sagada Pottery, Artisans. Dito sa Sagada Pottery, dito nyo makikita ang iba't ibang klase at uri ng mga pot, palayok, paso, jar, nagawa mismo ng mga taga-Sagada. So, kilala rin sila sa paggawa ng pot. So, dito rin sa video na ito, mapapanood nyo ang ituturo ni Ma'am kung paano gumawa ng pot, kung paano ang tamang process para makabuo ka ng magandang pot. So, let's watch it, Artisans. Alright, next is Sumaging Cave, Artisans. So, first time kong papasok sa cave at mag-adventure sa cave. So, hindi ko alam kung ano ang nasa loob, kung gaano ba ito katarik, kalalim, kadilim. Kaya, tingnan natin kung anong adventure ang meron dito sa Sumaging Cave. Let's go, Artisans. The adventure begin inside Sumaging Cave. Alright, kasi 4 lang kami dito dahil iba namin kasama ay nag-start sa connecting cave ng Sumaging Cave. So, mas dangerous kasi doon, doble ang dangerous doon. And extreme ang adventure. So, we chose the Sumaging Cave na sabi nila ay kaya daw namin. So, actually, kinaya lang talaga. Pero gusto kong sabihin sa inyo na ang totoo na kapag pumasok ka dito sa Sumaging Cave, kailangan mentally ready ka, physically fit ka, at matapang ka talaga, no? Buo yung loob mo na matapos yung adventure dito sa Sumaging Cave. Kasi habang palalim yung cave, risky talaga siya kasi medyo sharp yung mga bato na hawakan mo. Madudulas din, padulas ng padulas kasi may water sa loob. Pero Artisans, yung adventure na yon ay super sulit kasi habang pababa ka ng pababa, paganda ng paganda yung cave. Yung water is very clear, very clean, napakalamig. Sobrang lamig din sa loob ng cave. Maraming paniki sa loob ng cave. So, bawal sila ilawan, sabi ng aming tour guide kasi baka mapansin ka nila medyo dumumi sila sa iyo doon, so mapatakan ka nun, so wag sila iilawan, Artisans. So pagpapasok kayo ng cave, kailangan talaga may headlamp kayo dala at slippers, rubber slippers para sa mga part na bato na pwede kayo mag-slipper. Pero habang pababa ng pababa, Artisans, puhubarin nyo yung slippers nyo kasi padulas ng padulas talaga doon sa mga bato na tatapakan nyo. So tripling ingat dito sa Sumaging Cave. Dito ma-test yung ability nyo, yung strength nyo na kung paano kayo makaka-survive. So magandang experience talaga itong Sumaging Cave. Pero be ready, tulad ng sinabi ko, kapag gagawa kayo ng adventure dito sa loob ng cave, okay?
And Sumaging Cave is the last part of our video in Sagada Tour Day 1. So, yun yung mga pupuntahan nyo kapag sumama kayo sa tour ng Sagada Tour, yung mga pinakita ko ngayon na video. So, the next video after this will be the Day 2 in Sagada. So, enjoy watching Artisans, and I hope you like the first part of our video and continue watching for the second part, okay? Good morning, Artisans. It's Sagada Tour Day 2. Here in our vlog. So today is the most favorite part ko, and finally it's a dream come true also to see this beautiful, perfect sea of clouds here in Marlborough Hills, Sagada. Witness the sunrise here in Marlborough Hills. Syempre, may trekking or hiking again going on top. So mataas talaga siya, kaya kailangan ng tatag ng legs going up here. Pero, Artisans, sulit na sulit. So, malapit nang sumikat ang haring araw. And, ayan na siya. So, finally, we see you sunrise and the sea of the clouds together. Kasi sabi ng tour guide namin na napakaswerte namin dahil nagpakita pareho ang ganitong kagandang view today. Dahil yun daw iba na nagpunta dito ay araw lang at yung iba naman ay clouds lang. So we're blessed and thank you God for allowing us to witness these two na napakaganda na creation mo po. So happy, super happy, wala akong masabi. At sana kayo din, Artisans, pumunta rin kayo dito sa Sagada, sa Marlborough Hills dahil napakaganda ng view. So, dito sa Marlborough Hills, Artisans, kapag nagugutom na kayo dahil sa taas ng inakyat nyo, may mabibilan kayo doon for breakfast and souvenirs. So, pwede kayong mag-breakfast doon dahil after the view sa Sea of Clouds ng Marlborough Hills, bababa naman papunta sa last tour, which is the Blue Soil. So, kailangan nyo syempre ng strength. So, kailangan nyo kumain, mag-breakfast muna kayo bago ulit mag-trekking pababa. Okay? Pagwoda na tayo dyan. Pero gusto ko sabihin na yung trekking dito pababa ay delikado lang or madulas kasi yung mga buhangin. May part na may buhangin pababa. So, yun lang yung naririskihan ako. Pero the rest, okay naman sa akin. Okay naman yung trekking niya pababa. After an hour again trekking, nandito na tayo ngayon sa Blue Soil in Sagada. Nakikita ko to sa vlog ni Drew Aureliano, no? Sa biyahe ni Drew. So, happy ako kasi ngayon, andito na ako, kaharap ko na si Blue Soil. At totoong sabi niya, parang detergent soap siya. Na mix ng white and blue. Yung color niya and the texture. So bright, so clean sa paligid. At pwede kayo magpa-picture pero bawal yung tapakan, Artisans, yung mismong bato. Masyado silang, syempre, iniingatan nila ang kanilang tourist spot dito. So, pwede lang magpa-picture sa harapan at bawal tuntungan yung mga bato. So, sumunod tayo, Artisans, sa mga guidelines and rules nila here in Sagada kapag mag-tour kayo. So, this will be the last part of our video ng Day 2 sa Sagada Tour. I just wanna say, Artisans, habang may time pa at kaya nyo namang gumala o bumiyahe, ibigay nyo sa sarili nyo. Gawin nyo yung gift for yourself. Okay?
Okay? So, hanggang dito na lang ating video, and I'm really happy to see everything na meron sa Sagada, and always to God be the glory, and thank you for watching. Until the next video, bye! 1, 2, 3, arat na!